Alright, good morning mga kamukila. So nandito tayo sa Davao kasi may tinatrabaho tayo dito na kung saan isang private school mga kamukila, daycare center. Dalawang classroom to. Bale ako din yung gumawa ng building na to dati. Pero yung structural nito, iba yung nagkontrata, no? Pagpatay ng mga konkretong poste, pag-layout, iba, no? Taga Surigao del Sur yung mga kumontrata nito. Tapos nung nabakante ako mga kamukil, ako na yun nagpatuloy hanggang second floor. So ngayon, dati itong room for rent, nag-shift na naman yung may-ari, na kung saan ang may-ari nito mga kamukil, dito nakatayo yung aking bahay, no? Kaya bilang pasasalamat ko rin sa kanila, basta ano man yung ipapatrabaho nila mga kamukil, handa po akong magtrabaho anytime, no? Kailangan hindi ko sila pwedeng palyahin. Hindi ibig sabihin mga kamukil na dito ako nakatira sa lupa nila is obligado na ako magtrabaho. Kumbaga, tumitingin lang ako ng utang na loob mga kamukil, no? Kasi mga mababait yung mag-asawa na may-ari ng lupa tinatayoan sa bahay ko ngayon kung saan ako nakatira. Tumatanong na po ako ng utang na loob kasi dito sa kanilang lupa na kung saan ako nakatira mga kamukil, marami akong naipundar, maraming nangyari sa buhay ko dito. Kaya bilang pasasalamat na rin sa kanila at bilang ganti, no? So yan. So ito mga kamukil, yung ating i-renovate, no? Dati itong room for rent, no? Structural nito, iba yung gumawa, pati pagbuhos sa flooring, iba. Itong second floor mga kamukil, ayan, ako na yung nagtratrabaho nito, pero hindi pa total tapos to mga kamukil. Functionable na to. Dati sold out lagi yung mga room nito. Ngayon, gusto ni ma'am na gawing paaralan, no? Isang private school. Kasi registered teacher din si ma'am na may-ari ng lupa dito. So sa kabila nito mga kamukil, back to yung Holy Week vacation ko mga kamukil, yun yung trabaho ko dati, no? Kung naaalala nyo yung upload ko. Ngayon, ito naman yung pinapasira ko. Kasi naghihintay pa ako sa skin coat mga kamukil. So within this week mga kamukil, kailangan matapos ko to. Sisirain tong partition. Tapos magpipintura tayo dito sa ceiling, pati mga wall, no? Babaguhin natin yung mga kulay nito. Ang pinaka-partition nito mga kamukil, bawat kwarto plywood lang gamit natin na pang-studding dito, metal stud, ayan, no? Nakalak pa. Wow niya to susi ka atin mo boy, ha. Dito susi is balay. Nani. O dito sa likuran, ito na yung sinimulan kong pinapaganda, no? Ang gamit natin sa pagpapaganda dito, gumamit tayo ng mga fluted panel. Ito na yung sinisimulan ko, yan po, fluted panel po yan, pang outdoor. Ito yung mga makabagong design ng fluted panel. Kung napapansin nyo, 3 grooves lang siya, yan, malapad yung mga grooving nya at madaling linisan to mga kamukila. Hindi kagaya ng mga naunang fluted panel na puro grooves, maliliit. So ito na yung pinaka-forma sa loob. Hinihintay ko yung skim coat para dito sa ating ceiling, nagkulang kasi hindi yung mga konkretong poste, babatakan pa natin yan, may inaayos pa ako dyan. Dati ito, naka-kwarto-kwarto to, 4 na kwarto to mga kamukilo. Ayan, kung napapansin nyo, kitang-kita pa yung bakat ng ating partition dito. So laging sold out to dati. So Holy Week vacation ko mga kamukilo, umuwi ako dito sa Davao galing Iligan, ito yung tinatrabaho ko. Ayan, gumamit tayo ng PVC ceiling lang nilagay namin dito nilagay ko dito sa wall kasi sobra to sa bahay nila ma'am, o na-stuck doon at masisira lang. So in-apply ko dito para mapaganda din. Plywood yan mga kamil, dinidikitan natin dyan. Tapos gumamit tayo ng no more nails. Sa harapan nito mga kamil, ayan, fluted panel din yung ating ginagamit na kung saan makabago. Ito yung ginagamit ko sa project ko, sa lasang project mga kamil, kung naalala nyo. Yung malaking bahay na second floor na yari sa tubular na dinaanan ng 7.6 na lindol. Ayan, o, lahat fluted panel to, papunta dun. So plywood lang to dati. Ngayon pinapaganda natin kasi gustong gawing paaralan. Open na sa isang classroom to dito. So sa likod naman itong mga kamukil, itong wall na to, yun yung sisirain namin ngayon. So umpisa na ako nag-primer mga kamukila. Ipa-final ko na tong, i-finish ko na tong wall na to. Ito, mula dito papunta doon. Holy Week vacation mga kamukil, ito yung trabaho ko, mag-isa lang ako dito. Binanatan ko to sa loob ng 7 araw, no? Ito. Mula pagbabaklas, ako lang mag-isa dito. Pag-aayos ng mga pinto, pati yung mga salamin, paggagawa ng hamba. Yung hamba na yan mga kamukil, ginawa ko yan, walang welding, naka-rivets lang yan. So ngayon,
paaralan talaga siyang tingnan. Let's go. Tatapusin ko sa pag-primer muna to mga kamukila kasi kailangan ngayong araw ma-finish ko to. So ako mag-isa mag-finish dito, yung dalawa kong dinalang kasama dito, doon din sa kabila, no? Magdi-demolish doon. Okay? Okay. So ayan, kanina start tayo sa ating video, nagpa-primer tayo. Ngayon mga kamukil, nakapag first coating na ako, no? Ito yung kulay niya, crisp pa, pang paaralan talaga yung gamit natin dito. So ganito yung pamamaraan ko mga kamukil kapag ka nagpipintura ako, no? Lalo na pagdating sa mga finish na talaga. So first coating ka agad pagkatapos ng primer. Yung purpose ko dun mga kamukil, upang makita natin yung kailangan pang retouch, no? Kasi kung napapansin nyo, makinis na yung wall na yan, first coating pa lang. Pero kung quality at pulido talaga na trabaho pagdating sa pipintura, may retouching pa yun mga kamukila. Check up, kumbaga, bago tayo magpatong ng pangalawang patong dyan. Ito yung pinakaunang paraan upang makikita natin yung ating kailangan i-retouch pa. Kasi kapag primer pa lang mga kamukil, hindi natin makikita talaga yan totally, no? May maiiwanan tayo kapag sa primer, doon na tayo mag check up ka agad sa mga i-retouch. So, kailangan mag-first coating tayo kung ano man yung final na kulay. First coating muna tayo para lilitaw yung kailangan nating check upin o ayusin pa, no? Yung mga sinasabi ko dyan mga kamukil tulad ng mga scratch, no? Tama na mga liha or hindi maayos na pagkamasilya, no? May malalim ng kunti. So, kailangan pa natin yung habulin. So, kung napapansin nyo, ayan, wala pa tayong makikita, no? Pero kung lalapitan natin yan mga kamukil tulad ng ganyan, ayan, kailangan nating i-retouch yan. Kapag sa primer pa yan, puti pa yung kulay niya, hindi natin makikita yan, no? So kailangan nating mag first coating talaga kung gusto mong pulido yung trabaho. Pero kung bara-bara lang, kung napapansin nyo, pwede na yan, no? Pwede na yan i-final. Sa akin hindi papasa sa akin yan, no? Ginagastusan to, kaya bigay natin yung ating makakaya. So kunti lang naman yung kailangang i-retouch. Nakikita ko dito, ayan, ito mga ganito mga kamukilo. Sana ba yun? Pagpahid ko pa lang ng roller dito, nakikita ko na kaagad pagpahid ko pa lang sa first coating. Ito, yan, mga maliitan lang, no? Kailangan nating i-retouch yan. So mamasilyahan natin ulit. Ito medyo lumalim siya, ayan, malalim siya, hindi masyado natatamaan ng kulay. So kailangan i-retouch natin yan, no? Mga kunti lang naman na kailangan i-retouch. Saan pa ba? Tulad ng ganito, yan. So yun yung ating i-ispatan. Spatting na yung tawag dito mga kamukila. So pag na-ispatan na natin lahat, pa-primera natin ulit. Spatting lang din sa pagka-primer, no? Kung saan yung mga bandang minamasilyahan natin gamit ay skim coat, doon lang din tayo magpa-primer ulit. Okay, kain muna mga kamukil, tanghali na. Mamayang hapon, itong mga poste, no? I-aayos ko na ito lahat. Yung napapansin nyo, hindi pa naka-skim coat kasi kulang yung skim coat. Ayan, magpabili tayo ng dalawa para na to sa kabila din mga kamukila. Tapos ang ceiling, no? Pagbabatag mamaya ceiling, overtime man ko to kasi may project tayo sa Iligan. Sa Iligan kasi plastering at saka pagkikisami doon, o meron tayong mga magagaling na iiwan doon na trabahante. Siyempre monitor ko pa rin lagi mga kamukil, no? Mamaya mag-upload din ako para sa Iligan. Lagi akong nagpapabideo doon, tinitingnan ko, at umaga tumatawag ako, hapon, tanghali, para i-monitor at alamin kung yung kanilang ginagawa, sinusunod ba yung mga sinasabi ko, no? Okay, tingnan natin dito sa kabila kung ano na yung trabaho dito. Tapos na siguro nila to sa pagbaklas. Ito na, baklasa na, no? Ito na naman yung ating pagandahin mga kamukila. Ayan. Tama na boys, tama na, break na. So itong mga binaklas namin ng mga plywood, metal stud, i-keep mat namin itong mga kamukila kasi ito din yung gagamitin namin pan double wall dito sa labas. Tatanggalin kasi itong ito, tulad ng mga ganito, tatanggalin to. Pati itong mga metro na to, tatanggalin yan, mag-iiwan lang ng isa dito, isang metro. So dito natin, ito yung iiwan natin at magdadagdag tayo ng outlet dito. Hindi kasi ako nag-electrical dito mga kamukilo, napapansin nyo.
Iba yung nag-electrical dito. Sa kabilang side nito, ako yung nagtatrabaho. Ito, iba yung nagtrabaho nito. Kaya, i-check ko pa yung mga linyada dito sa electrical. Kung paano nyo to in-splice. No? Ayan na. Ang dumi. No? Di kagaya dun sa akin mga kamukil. Nakatago yan lahat. Nakapasok yan lahat. Wala akong makikita mga wires. Ito. Kalat na kalat. Isang classroom din to dito. Apay kat 3 boy, Audrey, matulog ko niya boy. Sugay siling pa no? Okay, ito ta. Okay, mamayang hapon mga kamugil, tapos na to sa pagbaklas, lilinisin to. Ang isa pa sa pinaka-problema ko dito mga kamugil, oh. Dito sila mismo, dumidikit ka agad ng runner sa ano. Inuuna nila yung partition bago sila nagsiling. Mahirap to, di kagaya dun sa akin sa kabila. Inuuna ko muna yung pinaka-plain ceiling niya, tapos bago ako nag-partition. Ito kasi titingnan ko pa to eh. Pagbaklas natin sa metal stud, buti na lang kung naglagay sila ng mga hanger, no? Hindi madadali itong ceiling. Pero kapag walang hanger to, malalaman natin pagbaklas natin itong metal stud. Pag duduyan to mga kamugil, bababa, ibig sabihin pati itong ceiling babaklasin natin. Resealing tayo ulit. Malalaman natin yan mamaya. Let's go. Tara.